umatras ang Amerika, Rusya, at Beijing ang China. Ang 90 milyong mamamayan ng Iran ay nakaranas ng matinding pagkabigla mula sa mga pambobomba. Ang China, na nakinabang sa langis ng Iran sa loob ng 25 taon, ay tumakas bitbit ang mga kontrata. Ang Rusya, na matagal ng kaalyadong militar sa loob ng 40 taon, ay hindi man lang sumasagot sa telepono. Ngunit sa sandaling tinalikuran ng lahat ng makapangyarihang bansa sa mundo ang Iran, isang bansa lamang ang kumilos sa loob lamang ng 2 oras. Ngayon ay ibubunyag namin ang nakakagulat na pahayag ng embahador ng Iran na nanirahan sa Maynila sa loob ng 7 taon at nasaksihan ang lahat. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel at magbigay suporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkomento ng Pilipinas laban sa aking 58 taong gulang na buhay. Isang beses ko lamang naranasan ang paghintong ng aking puso sa tunong isang telepono. Ang unang pagkakataon ay 32 taon na ang nakalilipas. Noong madaling araw na narinig ko ang balitang pumanaw ang aking ama. At ang ikalawang pagkakataon ay nangyari mismo sa gabing iyon. Sa aking silid sa loob na tirahan ng embahador ng Iran na matatagpuan sa Makati, Maynila, narinig ko ang katakot at pinakamalupit na tunog ng telepono sa aking buong buhay. Ang pangalan ko ay Arnel Reyes. Ako ay isang diplomat mula sa kaibuturan ng aking puso na nanirahan sa tirahan ng embahador sa Makati, Maynila sa loob ng 7 taon bilang embahador ng Islamic Republic of Iran sa Pilipinas gumagamit ang alias. Ngayon, ipinahahayag ko ang aking kahihiyan at kalungkutan sa loob ng 32 taon kong karera bilang isang diplomat at dahil dito, obligado akong gamitin ang isang alias. Gabing iyon ay isang malalim na gabing ang taglamig sa Maynila na may malamig at malakas na hangin na humahagupit. Ang orasan ay nagtuturo sa 2:47 ng umaga. Ako ay nasa aking silid sa ikalawang palapag ng tirahan ng embahador, mahimbing na natutulog habang yakap ang aking kumot. Sa kabilang tahimik na eskinitang Makati, ang nakasisilaw na tanawin ngang gabi ngang Maynila ay bahagyang sumasalamin sa bintana. Sa sala, ang bahagyang amoy ngang pabango ngang ilang bulaklak na hinanda ng aking asawa noong hapon ay nananatili pa rin. Ngunit sa sandaling iyon mismo, ang diplomatikong teleponong pangseguridad sa tabi nga aking unan ay biglang tumunog na parang isang sumasabog na bomba na halos sumira sa aking eardrums sa lakas ng huni nito. Bilang isang diplomat sa loob ng 32 taon, agad kong naintindihan nang walang bahagyang pag-aalinlangan ang ibig sabihin ng pagtunog ng teleponong ito sa madaling araw. Ang teleponong ito ay konektado lamang sa pinakamataas na uri ng Emergency Communication Network ng Ministry of Foreign Affairs ng aming bansa. Sa loob ngang 32 taon, 3 beses lamang tumunog ang teleponong ito sa madaling araw. At sa bawat pagkakataon, ito ay isang nakakagulat na balita. May namatay o nagsimula ang isang digmaan. Nanginginig ang aking magakamay nang hawakan ko ang telepono. Ang narinig ko sa kabilang linya ay ang nagmamadaling at nanginginig na boses ngang direktor ng Middle East Bureau mula sa Teheran. Embahador, bumangon ka na ngayon, inaatake ang ating bansa. Nagsimula ang malawakang air strikes ng Amerika at ng Western Coalition Forces, 3 oras na ang nakalilipas. Ang pasilidad nuklear at military base sa Hilagang Teheran ay target ng matinding pag-atake at kasalukuyan, 70% ng aming power grid ay nawasak. Higit sa 90% kram aming komunikasyon ay naputol. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang matinding takot na parang nagyelo ang dugo sa aking katawan mula sa aking mga paa. Ang aking puso ay tumibok ng napakabilis. Halos lumabas mula sa aking dibdib. Ang teleponong hawak ko ay halos madulas dahil sa pawis sa aking mga kamay. Nahirapan akong magtanong ng pinaka-urgent na tanong. Ano ang nangyari sa sentro ng Teheran? May mga sibilyan ba ang nasaktan? Ligtas ba ang aking pamilya?
Pagkatapos ay nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa kabilang linya. Ang maikling katahimikan na iyon ay naramdaman sa akin na parang 100 taon, mahaba at malupit. Sa huli, mahina at nanginginig na sumagot ang direktor ng Middle East Bureau. Ang komunikasyon sa loob ng Tehran ay ganap na naputol at imposibleng malaman ang sitwasyon sa mga sibilyang lugar. Ang kaligtasan ng pamilya ng embahador ay hindi rin kumpirmado sa kasalukuyan. Ikinalulungkot ko. Ang aking kamay na may hawak ng telepono ay patuloy na nanginginig. Ang aking asawa, ang matandang inang aking asawa, ang aking kapatid na babae, at ang kanyang maliit na anak na babae, ang aking pamilya na may tuturing kong aking puso ay nakulong sa gitna ng impyerno nga pambobomba. Ang salitang hindi kumpirmado ang kanilang kaligtasan ay parang isang malaking martilyo na bumagsak sa aking dibdib. Binitawan ko ang telepono at tumalon mula sa kama, patungo sa sala. Sa sandaling binuksan ko ang telebisyon, ang tanawing bumungat sa aking mga mata ay impyerno mismo na imposibleng tingnan ng isang tao. Ang mga pangunahing balita sa mundo ay sabay-sabay na ipinalalabas ang parehong footage. Ang magandang lansangan ng Tehran kung saan ako naglalakad tuwing umaga papunta sa trabaho 7 taon na ang nakalilipas ay nasusunog sa pulang apoy. Ang mga misail ay umuulan mula sa kalangitan at ang mga naglalakihang gusali ay gumuguho na parang mga karton. Sa screen, ang mga nasugatang sibilyan ay tumatakbo habang yakap ang kanilang mga anak, umiyak at sumisigaw na ipinapalabas ng live. Ako ay bumaksak sa sofa, paulit-ulit na sinasaktan ang aking dibdib gamit ang aking kamao habang nakatingin sa screen ng telebisyon. Hindi ko kailanman naramdaman na ang titulong diplomat ay napakawalang silbi at walang halaga, tulad ng isang piraso ng papel, kaysa sa sandaling ito. Ang aking bansa ay nasusunog at ang aking pamilya ay maaring mamatay. Ngunit ako ay nakaupo lamang sa mainit na sala sa Maynila, sa kabilang panig ng mundo, at nanonood ng telebisyon. Ngiwi ako at tumayo mula sa aking kinaupuan. Isang batas ngang kaligtasan na natutunan ko sa loob ng 32 taon ng aking diplomatikong buhay ang nagningas sa aking isipan na parang kidlat. Kumapit sa mga makapangyarihang bansa, sila lamang ang makapagliligtas sa atin. Ako ay isang batikang diplomat. 32 taon na akong naglalakbay sa 48 bansa sa buong mundo at nabuhay sa larangan ng digmaan ng diplomasya. Ang unang prinsipyo ng diplomasya na aking natutunan sa loob ng 32 taon ay napakasimple at malupit. Kapag may krisis, kumapit sa mga makapangyarihang bansa. Ang makapangyarihang bansa lamang na may hawak ng dolyarang makakapagpasya sa kapalaran ng mahihinang bansa. Ito ang ganap na batas ng diplomasya na hindi ko kailanman pinagdudahan sa aking buong buhay. Bandang 3:00 madaling araw, agad akong nagsimulang tawagan ang mga embahador ng iba't ibang bansa na nakabase sa Maynila. Ang unang sumagot ng telepono ay ang embahador ng China. Ang China ay isang bansa na kumuhang 18 milyong bariles ng krudo mula sa Iran araw-araw sa loob ng nakalipas na 25 taon na nagresulta sa malaking kita na umaabot sa 45 bilyong dolyar taon-taon. Kung wala ang aming itim na langis mula sa Iran, kalahating pabrika ng China ay titigil at ang mailaw sa kanilang mga lungsod ay mawawala. Matibay kaming naniniwala na kami ay mahalaga sa China tulad ng ugat ng dugo. Pagkatapos ng 7 ring, sa wakas ay sinagot ng embahador ng China ang telepono. Sa isang nagmamadaling boses, ipinaliwanag ko ang sitwasyon at hiniling ang agarang tulong mula sa pamahalaang Sina at isang emergency meeting ng United Nations Security Council. Ngunit ang boses ng embahador ng China sa kabilang linya ay lubhang naiba sa aking inaasahan. Ito ay isang malamig, tuyo at formal na tono na parang narinig. Lamang niya ang balita, negesunok sa kapitbahay nang walang pag-aalala o galit. Arnel, naintindihan ko ang sitwasyon. Ngunit, ang Beijing ay nasa isang napakakomplikadong sitwasyon sa kasalukuyan.
Kailangan naming isaalang-alang ang aming relasyon sa Amerika at ang pagpupulong ng UN Security Council ay nangangailangan ng kaunting oras. Magulat ako sa aking bansa, ngunit sa ngayon, huwag kang umasang marami. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang bansa na kumonsumo ng $45 bilyong ngang langis mula sa aming lupa sa loob ng 25 taon ay sasabihin lamang na huwag kang umasa sa sandaling umuulan ang bomba sa ulo ng aming mga mamamayan. Pinilit kong lunukin ang galit na umusbong sa akin at nagtanong pa ang isa. Maari bang ituloy ninyo man lang ang agarang resolusyon sa tigil putukan sa UN Security Council? Hindi ba kayo isang permanenteng miyembro ng konseho? Ang embahador ng China ay bahagyang umubo sa kabilang linya at nakdakdak ng isang salita sa isang napakababa at kasuklam-suklam na boses. Arnel, sa totoo lang, wala kaming makukuhang benepisyo sa pagsalungat sa Amerika ngayon. Ikaw ay isang diplomat, kaya maintindihan mo iyan. Pagkatapos ay naputol ang tawag. Nanatili akong nakahawak sa telepono, parang yelo, sa loob ng ilang sandali, walang benepisyo. Sa apat na salita lamang, ang tunay na motibo na malaking bansang iyon na naglabas na aming langis habang sumisigaw na kapangyarihan sa loob na 25 taon ay naibot. Walang benepisyo. Dahil walang kwentang benepisyo, ang buhay ng 90 milyong tao ay walang halaga, parang basurang papel. Ngunit hindi pa rin ako sumuko kung hindi ang China. Naroroon ang Rusya. Hindi ba? Ang Rusya ay isang bansa na nagbebentang 35 bilyong dolyar ngormas sa amin. Sa Iran, sa loob 40 taon. At buong pagmamalaking ipinagmamalaki sa buong mundo na sila ay isang kayadong militar na may dugo. Ang malaking bansang iyon ang nagarantiya na susuportahan nila kami kapag kami ay naghihirap sa ilalim ng presyon ng Amerika. Dinayal ko ang numero ng embahador ng Rusya. Tumunog ang telepono. 1 beses, 2 beses, 5 beses. Walang sumasagot. Tinawagan ko ulit. Walang sumasagot hanggang sa 15 ring. Sa ikatlong tawag ko, tanging isang malamig, mekanikal na tonong busy, signal ang paulit-ulit na narinig ko sa kabilang linya. Ang Rusya, na sinasabing isang kaalyadong militar sa loob ng 40 taon, ay hindi man lang sumasagot sa telepono. Sumandal ako sa dingding at tumingin sa kisame. Ang puting pintura sa kisame ay parang nagpapatawa sa akin. Tama, ang Amerika ang salarin sa aming pambobomba, kaya hindi kami makakaasa sa kanila. Ang China ay abala sa pagkalkulang kanilang mga kita. Ang Rusya ay hindi man lang sumasagot sa telepono. Kung gayon, ang tanging natitirang landas ay ang United Nations. Ang dakilang organisasyong iyon na buong pagmamalaking nagsasabing nagpoprotekta sa kapayapaan ng sangkatauhan ang aming huling pag-asa. Ngunit ang urgent report na dumating mula sa Ministry of Foreign Affairs 1 oras pagkatapos ay isang trahedya na balita na parang pinutol ng kutsilyo ang aking huling hibla ng pag-asa. Isang resolusyon sa tigil putukan sa Iran ang ipinasa sa emergency meeting ng United Nations Security Council, ngunit ginamit ng Amerika ang veto power nito at ang resolusyon ay tinanggihan. Ang tanging dahilan sa paggamit ng veto power ng Amerika ay ito. Ipagpatuloy ang operasyong militar hanggang sa kumpirmahing ganap na napinsala ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Ang bansang nagpapabagsak ng bomba sa 90 milyong mamamayan nito ay tinanggihan ang tigil putukan sa UN Security Council at ang China at Russia na dapat sana ay pinipigilan ang malupit na pagtanggi na iyon ay hindi man lang kumilos at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, buong katawan kong hinarap ang pinakamalupit na katotohanan sa loob ng 32 taon kong karera bilang diplomat. Para sa kanila, hindi kami mga tao mula pa sa simula. Kami ay isang lupain na may langis, isang pitaka na bumibili ng armas, isang piyesa sa kanilang labanan para sa dominasyon.
Ang buhay nga 90 milyong mamamayan ay ganoon lamang ang halaga para sa dakilang makapangyarihang bansa na ito. Nang sandaling iyon, isa sa mga staff ngang embahada ang pumasok, putla ang mukha. Ang screen ng tablet na ibinigay niya, habang hingal na hingal, ay nagpapakita ng isang ulat ng impormasyon na bagong nakuha. Sa sandaling nabasa ko ang unang linya, ang ulat na iyon, naramdaman ko ang matinding pagkahilo na parang nabaliktad ang aking sikmura. Embahadang China sa Teheran. Matapos ang 6 na oras mula nang magsimula ang pambobomba, nakumpleto na ang pag-atras ng lahat ng staff. Kumpirmado na ang mga orihinal na dokumento ng pangmatagalang kontrata sa supply ng krudo sa Iran ay inuna at inilabas. Walang paunang abiso ang ibinigay sa 47 lokal na empleyadong Iranian at bago ang pag-atras, sinabi ng embahador ng China sa kanyang mga kasamahan, tapos na ang Iran. Kailangan lang nating protektahan ang mga kontrata. Embahadang Rusya, matapos ang 8 oras mula nang magsimula ang pambobomba, nakumpleto na ang emergency evacuation ng lahat ng staff. Ang huling salita na iniwan ng isang opisyal ng embahada sa mga lokal na security guard na Iranian ay, "Iligtas ninyo ang inyong sarili." Ibinagsak ko ang tablet sa mesa at tinakpan ang aking muka ng aking mga kamay. Ang China, na kumonsumo ng langis sa loob ng 25 taon, ay tumakas bitbit ang mga kontrata sa halip na ang mga tao. Ang Rusya, na matagal ng kaalyadong militar sa loob ng 40 taon, ay naghagis ng salitang "Iligtas ninyo ang inyong sarili" sa mga security guard at nawala na parang daga. Ito ang mga makapangyarihang bansa. Ito ang tunay na mukha ng mga makapangyarihang bansa na tinuruan akong kapitan sa loob ng 32 taon ng aking buhay. Ako ay umupo mag-isa sa walang laman na opisina ng embahada at sa pagkadismaya at kawalang magawa, tahimik kong tiningnan ang kisame. Ang malamig na hangin ng taglamig sa Maynila ay pumasok sa mga butas ng bintana na parang yelo na tumusok sa aking gulugot. Sa kabilang burol ng Makati, ang nakasisilaw na ilaw ng Maynila ay kumikislap na parang walang nangyari. Ang aking bansa ay nasusunog, ngunit ang Maynila ay napakatahimik. Ang nakasisilaw na kaibahan na iyon ay masakit na tumusok sa aking puso na parang kutsilyo. Wala nang lugar na kapitan, wala na, lumampas na ang alas, 5 ng umaga. Ako ay halos bumaksak sa sofa ng opisina ng embahada at tahimik na nakatingin sa screen ng telebisyon. Sa screen, ang aking bansa ay patuloy na nasusunog. Bilang isang diplomat, wala akong magawa. Ang kaakit-akit na titulong diplomat ay walang halaga sa sandaling ito, mas mababa pa sa basura. Ang lahat ng makapangyarihang bansa ay tinalikuran kami. Ang United Nations ay hindi man lang naging isang papel na tigre. At ako ay ang pinakawalang magawa at miserable na tao sa mundo na nakaupo sa isang mainit na silid sa Maynila at nanonood ng pagpanaw ng mamamayan ng aking bansa sa telebisyon. Sa sandaling iyon mismo, tumunok ang pangkalahatang diplomatikong telepono sa mesa. Sa simula, akala ko ay wala akong narinig. Siguro, isa na naman itong formal na tawag na pakikiramay mula sa ibang bansa. Nagpapahayag kami ng aming pag-aalala. Binabantayan namin ang sitwasyon. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kayong kailangan. Ang mga nakakasuka na diplomatikong formalidad na walang laman ang nilalaman na narinig ko ng paulit-ulit sa loob ng 32 taon. Wala akong kahit anong pagnanais na marinig muli ang walang kabuluhang salitang iyon. Ngunit ang pakiramdam ng obligasyon sa aking posisyon bilang embahador ay puwersahang kumilos ang aking makamay. Hinawakan ko ang telepono. Sa sandaling narinig ko ang boses sa kabilang linya, naramdaman ko ang isang kakaibang pagkabigla na parang kuryente ang dumaan sa aking katawan. Ang boses na iyon ay hindi sa Ingles, Arabo o Ruso. Ito ay ang malambot ngunit malinaw na wika na pinakapamilyar sa aking pandinig sa nakalipas na 7 taon Filipino. Ako po si Undersecretary Marco de la Cruz ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas. Ikinalulungkot ko po ang biglaang tawag sa ganitong oras. Embahador, maayos po ba kayo ngayon?
Lubos po akong nag-aalala sa inyong kaligtasan kaya ako po ay tumawag. Sandali akong hindi makapaniwala sa aking narinig. Mayos po ba kayo ngayon? Lubos po akong nag-alala sa inyong kaligtasan. Ang masalitang narinig ko lang mula sa embahador ng China ay walang benepisyo. Ang Rusya ay hindi man lang sumagot sa telepono. Ngunit, ang Undersecretary ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas ay tumawag mismo sa alas 5 umaga upang magtanong tungkol sa aking kaligtasan. May langis ba sa pagitan ng Iran at Pilipinas? Mayroon bang kalyadong militar? Mayroon bang veto power sa UN Security Council? Wala. Ang Pilipinas ay hindi kaalyado ang isang malakas na bansa ang Iran at hindi rin ito kaalyadong militar. Sa totoo lang, kung isa sa alang-alang ang daming ang kalakalan, hindi man lang ito kabilang sa nangungunang 5. Isa lamang itong ordinaryong bansa sa Asya. Gayunpaman, ang Undersecretaryng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng bansang iyon na walang anumang koneksyon ay tumawag sa akin bago ang China, bago ang Russia, bago ang anumang malakas na bansa sa mundo at nakpahayag-nakpaalala. Pilit kong pinanatili ang aking kalmadong tinig. Maraming salamat, Undersecretary. Ayos lang ako. Ngunit napakalubhang ang sitwasyon sa aming bansa, walang malay kong ginamit ang Filipino. Ang Filipino na natutunan ko sa loob ng 7 taoneng pamumuhay sa Maynila ay mas natural na lumabas sa aking bibig sa sandaling ito kaysa sa Ingles o Persian. Ang susunod na masalita ni Undersecretary De La Cruz ay lalo pang ikinagulat ko. Embahador, hindi ko lang po ito sinasabi sa salita. Ako po mismo ang pupunta sa embahada. Darating po ako sa loob ng 1 oras. Kung mayroon po kayong anumang kailangan, mangyaring sabihin lang po sa akin. Matapos ang tawag, sandali akong hindi makababang telepono. Pupunta siya mismo sa embahada sa alas 5 umaga. Sa loob ng 32 taon kong karera bilang diplomat, kailanman ay walang diplomat ng ibang bansa ang nag-alok na personal na bumisita kapag may krisis. Isang tawag sa telepono, isang pahayag, at pag-ayos ng iskedul ng pakikipagpulong sa antas ng embahador, ito ang malupit na katotohanan ng internasyonal na diplomasya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko ganap na tinanggap ang masalitang Undersecretary ng Pilipinas bilang taos puso. Sa totoo lang, ipinahahayag ko ang aking diplomatikong instinct na nabubulok na sa aking kaibuturan ay walang awa na sinuri ang mainit na tawag na iyon. Bakit nagpapakita ng interes ang Pilipinas sa atin? Isa ba itong kalkulasyon upang mapataas ang diplomatikong presensya sa gitnang silangan sa pamamagitan ng paggamit ng sitwasyon sa Iran? O ito ba ay isang hakbang mula sa pananaw ng seguridad ng enerhiya bilang paghahanda sa biglaang pagtaas ng presyo ng krudo? Ito rin sa huli ay isang kalkulasyon ng benepisyo dahil walang simpleng kabaitan sa mundo. Ang unang prinsipyong diplomasya na sumakop sa akin sa loob nga, takomu 2 taon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang lahat ng diplomatikong aksyon ay pagpapalitan ng benepisyo, walang kabaitan na walang kapalit. Habang hinihintay ko ang pagdating ng Undersecretary ng Pilipinas, gumawa na ako ng listahan ng matanong sa aking isipan upang malaman ang kanyang tunay na intention. Ano ang kanyang nais? Isang pagpapalawak ba ang import ng langis mula sa Iran? Ang karapatang makuha ang mga proyekto sa rekonstruksyon sa gitnang silangan o kailangan nila ang boto NG, Iran, sa internasyonal na entablado? Eksaktong 47 minuto pagkatapos, tumunok ang doorbell ng embahada. Hindi pa man alas 6 ng umaga. Nang buksan ngang staff ang pinto, nakita ko si Undersecretary Marco de la Cruz ngang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas. Nakatayo sa malamig na hangin ng madaling araw ng taglamig sa Makati. Nakataas ang kuwelyo ng kanyang coat. Sa kanyang 2 kamay, may hawak siyang 2 mainit na papel na bag na may lumalabas na singaw. Embahador, madaling araw pa po kaya hindi po ako nakapagdalang marami. Pero baka po gusto nating mag-usap habang kumakain ng pandesal at mainit na kapeng barako? Akala ko po ay hindi pa kayo nakakakain.
Nang makita ko ang mainit na pandesal at kapeng barako na may lumalabas na singaw, nawalan akong salita sa isang sandali. Ang embahador ng China ay nagbikting telepono, sinabing walang benepisyo. Ang embahador ng Rusya ay hindi man lang sumagot sa telepono. Ang Amerika ay nagpapakawalang ng bomba sa aming ulo. Ngunit, ang Undersecretary ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, na walang anumang koneksyon, ay personal na dumating sa madaling araw at nagalok ng pandesal at kapeng barako. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pa rin ako gumanti. Hindi, pinilit kong pigilin ang aking sarili na hindi gumanti. Ito ay isang kalkulasyon din. Walang duda na may nakatagong motibo. Walang simpleng pandesal sa mundo. Ang sumpa ang isang diplomatikong karera sa loob ng 32 taon ay walang awa na tinatapakan ang isang bagay na mainit na nagsimulang umusbong sa aking dibdib. Ngunit hindi ko kailanman naisip na ang mahinang init na iyon na pilit kong tinanggihan sa madaling araw ay ang unang butongeng. Isang malaking himala na susuno sa lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob. 32 taon kong karera bilang diplomat at paluluhain ako sa loob lamang ng 72 oras. Matapos umalis si Undersecretary de la Cruz, patuloy akong nakatingin sa bag ng pandesal na iniwan niya. Ang init na natitira pa sa bag ay kakaibang nakakaintriga. Ang aking diplomatikong instinct na isinumpa sa loob ng 32 taon ay bumulong, hindi iyan pandesal, iyan ay pine. Tiya kailangan niya ng kapalit. Sinasadya kong hindi hinawakan ang pandesal. Dahil sa sandaling tanggapin ko ang kabaitan na walang kapalit, makakaroon ako ang utang na loob. At kung may utang na loob, magiging dehado ako sa negosasyon. Iyan ang malupit na patakaran ng diplomasya. Ngunit ang talagang nagpagalit sa akin ay hindi ang pandesal, kundi ang kalunos-lunos na ulat ng sitwasyon mula sa aming bansa na dumating pagkatapos lamang ng 3 oras. Sa pagdating na hapon, lahat na kagamitan sa komunikasyon sa embahada ay nagsimulang tumunog na parang bali. Ang malarawan at video na ipinadala mula sa Teheran sa pamamagitan ng mahinang koneksyon sa satellite communication ay lubhang malungkot na imposibleng tingnan ng matang tao. Ang unang video, isang batang babay na mukhang halos 7 taong gulang na nababalutan ng itim na alikabok ay lumalabas mula sa isang gusaling apartment na kalahating nawasak ng pambobomba malapit sa isang palasyo sa Hilagang Teheran. Ang kanyang dalawang braso ay may sugat mula sa mga piraso ng semento at umagos ang dugo. Ang bata ay patuloy na sumisigaw ng isang bagay patungo sa naguhong tambak ng ngalabi. Dahil sa mahinang kalidad ng tunog, hindi ko ito naintindihan sa simula. Ngunit nang i-maximum ko ang volume, malinaw na narinig ko ang masalitang paulit-ulit na binibigkas mula sa kanyang maliit na bibig. Mama. Sa Persian, ibig sabihin nito ay nanay. Ang kanyang ina ay nalibing sa ilalim ng naguhong mga labi. Nang makita ko ang screen, naramdaman ko ang matinding pagkahilo at tumakbo sa banyo. Habang nakayakap sa inidoro at sumusuka ang asido lamang, naalala ko ang mukha ng aking pamangkin, ang anak ng aking kapatid na babay. 8 taong gulang sa taong ito, naputol ang komunikasyon at hindi ko man lang kumpirmado kung buhay siya o patay. Hindi kaya siya ngayon ay tumatawag sa kanyang ina sa harap ng mga labi, tulad ng batang babae sa screen. Ang simpleng pag-isip na iyon ay sumakit sa aking puso na parang kinuyom ng kamao. Ang ikalawang video ay mas malupit. Sa sentrong Teheran, sa dating pinakamataong Market Street, ang masiglang pamilihan ay naging isang kalunos-lunos na tambak nga labi dahil sa pambobomba at ang mga sugatan ay nakahiga at umiyak sa iba't ibang bahagi ng kalye. Ngunit ang tanawin na nakita sa isang sulok ng video ang nagpatigas sa akin na parang bato. Isang bulletproof na sasakyan ng embahada ng China ang nakaparada sa tabi ng kalsada. Malinaw na nakita ko ang mga staff ng embahada ng China na naglalagay nga mabibigat na bakal na kabinet ng mga dokumento sa sasakyan sa likod ng maitim na smoke glass.
Sa tabi mismo nga Iranian na dumudugo at nakahiga, naglalakat sila sa ibabaw ng dugo at mga labing mamamayan habang dinadala ang mga kabinet ng mga dokumento. Sa sandaling nakita ko ang tanawing iyon, mahigpit kong kinuyom ang aking dalawang kamao. Nanginginig ang aking buong katawan. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso kung ano ang nasa loob ng kabinet na iyon. Ang mga pangmatagalang kontrata sa supply ng langis mula sa aming Southern Iranian oil fields, ang ma-orihinal na dokumento ng joint venture contract sa mga kumpanya ng langis, ang memorandum tungkol sa mga karapatan sa pagpapaunlad ng daungan. Ito ang mga dokumentong mga benepisyo na nakuha nila sa pamamagitan ng pagsipsip naming parang dugo na langis sa loob ng 25 taon. Inabandona nila ang mga tao at tumakas bitbit ang mga pirasong papel. Naglalakad sila sa ibabaw ng dugongang aming mga mamayang namamatay habang dinadala ang mga ebidensyang ang kanilang mga benepisyo. Ang ikatlong video ay ang pag-atras ng embahada ng Rusya. Ang mga staff ng embahada ng Rusya na naglalagay ng kanilang mga gamit sa tatlong malalaking military truck ay sumakay sa mga sasakyan ng may takot sa kanilang mga mukha. Sa video, dalawang Iranian local security guard ang nakahawak sa braso ng staff ng Rusya sa harap ng gate ng embahada, nagmamakaawa, dalhin ninyo kami, mamamatay kami kung maywan dito. Ngunit ipinagpag ng mga staff ng Rusya ang kanilang mga kamay at isinara ang pinto. Nang umalis ang mga truck, nakita ko ang isa sa mga security guard na tumakbo na hinahabol ang truck at bumaksak sa lupa, umiyak at sumisigaw. Ibinoksyok ko ang aking kamao sa mesa. Bumaksak ang pan at nakalat ang panulat sa sahig. Ito ang tunay na mukhang garusyo na naktatalak ng kayadong militar sa loob ng 40 taon. Para sa kanila, kami, ang mga Iranian, ay mas mababa pa sa bato na kanilang tinapakan kapag iniwan nila kami. At ang Amerika ay hindi na kailangan pang ipaliwanag. Ang pangunahing salarin na nagpapabagsak ng bomba sa ulo ng aming mga anak ay naglabas ng isang napakasuklam-suklam na pahayag sa isang press conference ng pamahalaan na may nakataas na mamamahayag. Isinasagawang Amerika ang limitadong at tiyak na pag-atake upang alisin ang bantan nuklearang Iran, at ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan. Bawasan ang pinsala sa mga sibilyan habang sumisigaw ang isang bata sa kanyang ina sa harap ng mga labi. At ang mga ospital ay umaapaw sa mga sugatan na may dugo na umaabot sa mga pasilyo. Ito ba ay pinabababa ang pinsala? Mahigpit kong pinigilan ang pagtulak na ibato ang remote control sa telebisyon. Ang aking unang prinsipyo ng diplomasya na nakaukit sa aking maguto sa loob ng 32 taon kumapit sa mga makapangyarihang bansa, sila lamang ang makapagliligtas sa atin ay nasuno na parang isang basurang papel at naging abo sa harap ng malungkot na katotohanan ito. Ang China ay tumakas bitbit ang mga kontrata. Ang Rusya ay tumapak sa mga security guard at nawala. Ang Amerika ay nagpapakawala ng bomba habang nagsasabi ng kasinungalingan na pinabababa ang pinsala. Ito ang mga makapangyarihang bansa. Ito ang tunay na mukhang ang mga makapangyarihang bansa na aking pinagbalingan, pinuri at sinabihan sa loob ng aking buong buhay. Ako ay bumaksak sa sofa sa walang laman na opisina ang embahada at habang nakatingin sa kisame, bulong ko, bobo ako sa pagyuko sa kanila sa loob ng 32 taon. Hindi ako bobo. Ako ay isang kasabwat. Isang kasabwat na naglagay sa aking mga mamayan sa impyernong ito. Ito ay ikalawang araw pagkatapos magsimula ang pambobomba. Ang malamig at malinaw na sikat ng araw ng taglamig ay bumuhos sa kalangitan ng Maynila. Ngunit ang aking puso ay puno ng mas matingkat na dilim kaysa sa itim na usok ng Teheran. Ang mga staff ng embahada ay nakapila sa harap ng telepono, umiyak habang sinusuri ang kaligtasan ng kanilang mga pamilya sa aming bansa. Ako ay nagnivi habang nag-iisa sa aking opisina,
Binabasa ang gaminwa kalunos-lunos na ulat na patuloy na dumarating. Nang sandaling iyon, ang staff na responsable sa komunikasyon ng embahada ay pumasok ng walang katok, bukas ang pinto. Ang kanyang mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang nakaranas ng matinding pagkabigla. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inabot niya sa akin ang isang tablet. Embahador, tingnan ninyo ito. Ito ay isang video na ipinadala mula sa Teheran. Hindi ko maintindihan kung ano ito. Kinuha ko ang tablet at pinindot ang play button. Ang ipinapakita sa screen ay isang kalye sa Teheran. Sa kalunos-lunos na kalye, kung saan may itim na usok pa rin na lumalabas mula sa mga gusaling kalahating nawasak ng pambobomba, libu-libong mamamayan ang nagsilabas. Hindi iyon nakakagulat. Normal lang na lumabas sa kalye ang masibilyan sa panahon ng digmaan. Ngunit sa sandaling kinumpirma ko ang hawak nila sa kanilang mga kamay, nagsimulang manginig ang aking mga kamay na may hawak ng tablet. Mayroon silang hawak na mga bandila sa kanilang mga kamay, ngunit ang mga bandilang, iyon ay hindi ang watawat ng Iran. Hindi rin ito ang watawat ng Islamic Republic na simbolo ng revolusyon. Ang bandila na sabay-sabay na iwinawagay ng libu-libong mamamayan sa kanilang makamay ay mayroong isang bilog na pulang araw sa gitna ng puting background. Ito ang watawat ng Pilipinas, ang araw at mga bituin. Halos mahulog ko ang tablet sa sahig. Binalik ko ang video at pinanood muli. Walang pagkakamali. Sa gitnang lungsot na naging abo dahil sa pambobomba, ang mataong may benda, ang mainang may yakap ng mga anak, at maging ang mga matatandang nakasandal sa tungkod, libu-libong Iranian na mamamayan ang lumabas sa kalye, bawat isa ay may hawak na iginuhit na watawat ng Pilipinas. At mula sa kanilang mga bibig, sabay-sabay silang sumisigaw ng parehong slogan, Pilipinas, Pilipinas, o Pilipinas. Ihininto ko ang video at sandali akong tumitig sa screen. Hindi ko maintindihan, bakit Pilipinas? Ano ang koneksyon sa pagitan ng Iran at Pilipinas? Hindi ang China na bumiling langis sa loob ng 25 taon o ang Rusya na kaalyadong militar sa loob ng 40 taon. Bakit ang Pilipinas, isang bansa sa Asya sa kabilang panig ng mundo, ang isinisigaw ng aming nga mamamayan? Agad kong sinubukang makipag-ugnayan sa Ministry of Foreign Affairs sa Tehran. Ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng aming bansa na nahirapan makipag-ugnayan sa pamamagitan ng putol-putol na satellite komunikasyon ay nagulat ng sitwasyon sa isang boses na mas gulat kaysa sa akin. Embahador, hindi lang sa Teheran. Sa Isfahan, Shiraz, Tabriz, nangyayari ang parehong fenomena ng sabay-sabay. Sa lahat ng pangunahing lungsod sa buong bansa, ang mamamayan ay kusanglup na gumuguhit at iwinawagay ang watawat ng Pilipinas at lumalabas sa kalye. Hindi ito inorganisa ng pamahalaan. Walang anumang pampulitikang puwersa ang sangkot. Ang mga mamamayan mismo ang nagsimula nito. At embahador, mayroong isang urgent order mula sa pamahalaan ng aming bansa. Formal na humingi ng tulong sa pamahalaan ng Pilipinas. Hilingin ang pagpapadala ng medical aid team at reconstruction personnel. Ibinalik ko ang telepono at sandali akong tumingin sa labas ng bintana. Sa kabilang ang tahimik na eskinita ng Makati, ang ilaw ng Manila Tower ay bahagyang kumikislap sa hamog ng taglamig. Ang aking isipan ay puro kaguluhan. Bakit Pilipinas? Bakit? Upang mahanap ang sagot na iyon, sinimulan kong gamitin ang lahat ng aking kakayahan sa analytical bilang diplomat. Pumasok ako sa research room ng embahada at sinimulan kong suriin ang mga file ng diplomatikong relasyon ng Iran at Pilipinas. At doon, unti-unti kong natuklasan ang mga nakakagulat na bahaging kasaysayan na hindi ko kailanman napansin sa loob ng 7 taon kong pamumuhay sa Maynila. Manila Boulevard, isang kalsada na itinayo, 50 taon na ang nakalilipas sa disyerto ng Iran ng 20,000 Filipino construction workers na nagtrabaho at nagpawis, Philippine Special Forces.
isang special unit ng Philippine Armed Forces na ipinadala sa United Arab Emirates at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na sundalo. The Peace Army, ang pangalan na ibinigay ng residenteng Lebanon sa mga sundalong Pilipino na nakpagaling 120,000 pasyente, naktayo ng nasirang paaralan at nakturo na masyela at sa mga peta sa lugar na timain sa Lebanon, gamit ang stethoscope sa halip na baril. Ang pinakamagandang regalo na ipinadala sa atin ng Diyos, ang palayaw na ibinigay ng residenteng Lebanon sa masundalong Pilipino. Habang binabasa ko ang mga rekord na iyon, nanginginig ang aking mga kamay at hindi ko maiwanan ang pahina. 7 taon. 7 taon akong nanirahan sa bansang ito at hindi ko alam ang lahat ng katotohanan ito. Hindi, marahil ay alam ko, ngunit hindi ko ito itinuring na mahalaga. Sa mga matangang isang diplomat, ang Pilipinas ay isa lamang economic partner na mahusay sa paggawa ng semiconductors at sasakyan. Hindi ko kailanman seryosong pinansin kung ano ang ginawa ang Pilipinas sa aming gitnang silangan o kung anong taos-pusong kalooban ang iniwan ng mga Pilipino sa aming disyerto. Gayunpaman, ngayon, ang 90 milyong mamamayan ng aming bansa ay sumisigaw ng Pilipinas lamang sa gitna ng impyerno ng mabombang Amerikano. Ang pawis 50 taon na ang nakalilipas, ang mga rekord ng 120,000 pagamot, ang mga alaala ng mga bata na tumatawa habang nag-aaral ng martial arts, lahat ng ito ay sumabo sa gitna ng digmaang ito na naglampas sa kalahating siglo. Umupo ako sa upuan sa research room at habang nakahawak sa aking ulong 2 kamay, bulong ko, ano ang nakita ko sa bansang ito sa loob ng 7 taon, bandang alas 3 ng hapon ng araw na iyon. Mula sa lobby sa unang palapag nga embahada, mabilis na tumawag ang isang staff sa intercom. Embahador, may bisita po kayo. Isang matandang Pilipino, pilit po niyang gustong makita kayo. Wala po siyang appointment, ngunit gaano man namin kausapin, hindi po siya umaalis. Karaniwan, hindi ako nakikipagkita sa mga bisitang walang appointment. Ang aking posisyon bilang embahador ay may kasamang formalidad at pamamaraan at lalo na sa ganitong kritikal na sitwasyon, hindi angkop na makipagkita sa isang bisitang hindi kilala para sa seguridad. Ngunit sa araw na iyon, mayroong kakaibang pakiramdam sa aking dibdib na hindi ko matanggihan. Marahil ay dahil sa pamamanhid ng aking pakiramdam mula sa mga kalunos-lunos na balita na patuloy na dumarating mula sa aming bansa, sinabi kong papasukin siya. 3 minuto pagkatapos, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo sa harap ng pinto ay isang matandang Pilipino na mukhang halos 80 taong gulang. Hindi siya ganun katangkad, payat, at bahagyang nakayuko ang kanyang likod. Suot niya ang isang malinis ngunit lumang navy blue na jacket na may mga himulmol. Sa isang kamay, hawak niya ang isang kupas na brown na papel na bag na mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib na parang mayroon itong mas mahalaga kaysa sa buhay. Ngunit ang unang nakaagaw ng aking pansin ay hindi ang damit o mukhang matanda, kundi ang kanyang 2 kamay. Ang kanyang makamay ay lubhang naiba sa anumang kamay na nakita ko sa aking 58 taon ng buhay. Ang mabuko ang kanyang daliri ay abnormally makapal at nakausli. Ang kanyang mapalat ay may mabitak at sa bawat puwang mabitak na iyon, ang 50 taon ng panahon ay nakaukit, napakagasgas at makapal na hindi ito mahuhugasan ng anumang sabon. Ang kanyang makuko ay putol-putol at kupas. Sa pagitan ng kanyang hintuturo at hinlalaki, mayroon siyang makapal na kalyo na parang isang bato na tila nabuo mula sa matagal na pahawak ng mabibigat na bagay. Hindi ito makamay ng isang musikero na nagtatambol ng instrumento. Hindi rin ito makamay ng isang iskolar na nagsusulat ng mga aklat o makamay ng isang opisyal na naglilipat ng mga dokumento. Ito ay mga kamay ng isang tao na gumugol ng kanyang buhay sa pakikipaglaban sa bakal, semento at bato habang lumiliha ng isang bagay. Ito ang makamay ng isang lumikha. Embahador, salamat po sa pakikipagkita sa akin, sabi ang matanda sa isang malinaw ngunit bahagyang nangingini na boses. Filipino iyon.
Sumagot ako sa Filipino, maligayang pagdating, mangyaring umupo. Ano po ang inyong sadya? Habang nakaupo sa sofa, hindi inalis ng matanda ang kanyang brown na papel na bag mula sa kanyang dibdib kahit isang sandali. Para bang mayroon itong mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Dahan-dahan na nagsalita ang matanda, Embahador. 84 taong gulang na po ako ngayong taon. Ang pangalan ko po ay Tatang Manuel. Huminto siya at tiningnan ako ng direkta. Embahador, pumunta po ako sa Iran 52 taon na ang nakalilipas. Nakasandal ako sa upuan, Iran 52 taon na ang nakalilipas. Nagpatuloy ang matanda. Nang 22 taong gulang pa ako, napili po ako bilang isang Filipino construction worker na ipinadala sa Iran ng isang malaking kumpanya ng construction sa Pilipinas at pumunta po ako sa disyerto ng Iran. Ang trabaho po namin ay gumawa ng isang malaking kalsada sa kabisera ng Iran. Alam ninyo po ba ang pangalan ng kalsadang iyon? Tiningnan niya ako, Manila Boulevard. Alam ninyo po ba na may kalsada sa sentro ng Teheran na may pangalang Manila? Tumango ako. Ang pakabigla mula sa unang pagkatuklas ng pangalang iyon sa research room ilang oras na ang nakalilipas ay hindi pa rin nawawala. Ang mga matang matanda ay bahagyang kumislap na parang nalulubog sa nakaraan kalahating siglo na ang nakalilipas. 58 degrees Celsius po ang temperatura. Akala ko po ay sira ang thermometer. Hindi po ito init na kayang mabuhayng tao. Ito po ay isang lugar kung saan kapag binasag mo ang itlog sa lupa, maputi na ito sa loop ng wala pang isang minuto. Nagsisimula po kami ng trabaho bago pa man sumikat ang araw, 4:00 ng umaga. Sa tanghali, napakainit po na kapag hinawakan mo ang bakal, magdidikit ang balat sa iyong palad. Kapag hinawakan mo ang pala, magbabalat ang balat at dadugo. Ngunit hindi po kami tumigil. Tiningnan ng matanda ang kanyang magaspang na kamay na nakalagay sa armrest ng sofa. Ang makalyo at bitak sa kanyang makamay, ang mga sugat na nakuha niya sa disyertong Iran 52 taon na ang nakalilipas ay nandun pa rin. Bakit po ninyo ginawa ang lahat ng iyon? Tanong ko. Tumingala ang matanda at tiningnan ako ng direkta. Embahador, alam ninyo po ba kung gaano kahirap ang Pilipinas noon? Panahon po iyon ngang kakulangan sa pagkain. Kung walang makain sa taksibol, huhukay po, kami ngang ugat ng damo at kakainin, o babalatan ang puno at ilalaga. Ang nanay ko po ay gumawa ngang lutong kahoy gamit ang balat ng puno ngang pino at pinapakain sa aming nga anak. Kapag kinain po namin iyon, mabusog po kami at masusunog ang dibdib namin sa buong araw. Pero kailangan po namin itong kainin kung ayaw naming magutom. Galing po kami sa ganoong bansa. Bahagyang nanginginig ang boses ng matanda. Sinabi po sa amin na kung pupunta kami sa Iran, kikita kaming pera. Kung ipapadala po namin ang pera na iyon sa aming pamilya sa Pilipinas, hindi po sila magugutom. Kaya po ako pumunta. Handang po akong mamatay para lang makapunta. 5 taon po akong nagtrabaho doon. Kung nabalian po akong daliri, isasandal ko lang at magtatrabaho na ulit sa susunod na araw. Kung nahimatay po ako sa heat stroke, hihingi akong maraming tubig at pagising ko, hahawakan ko ulit ang pala. Ganun po namin itinayo ang Manila Boulevard. Dahan-dahan na binuksan ng matanda ang brown na papel na bag na hawak niya sa kanyang dibdib. Mula sa loop, kinuha niya ang isang lumang itim puti na litrato. Ang magilid ay dilaw na at mayroong maraming tupi, ngunit ang tanawin sa litrato ay matingkat na buhay. Sa gitnang walang katapusang disyerto, isang malawak na kalsada na sementado ang matibay na umusbong. Sa ibabaw ng kalsada, 12 ng mga kabataang Pilipino, nakasuot ng lumang trabahong damit at nakasuot ng helmet, ang magkayakap at tumatawa. Sa background ng litrato, isang malaking granitikong karatula ang matayog na nakatayo na may nakaukit na Manila Boulevard sa Persian at Filipino. Ang mamukhang makabataan sa litrato ay sunok na sunok sa araw. Payat sila, halos lumabas ang kanilang mga buto, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang na parang sila ang nagmamay-ari ng buong mundo. Itinuro ngang matanda ang isang tao sa litrato.
Sa kaliwang dulo ng harapan, isang payat na binata na nakangiti. Mayroon siyang isang nawawalang ngipin sa harap at ang kanyang ngiti ay nakakakuha ng pansin. Iyan si Tatang Manuel, 52 taon na ang nakalilipas. Embahador, ang litrato pong ito ay daladala ko sa aking dibdib sa lupeng 52 taon. Isang araw nang hindi nawawala. Pula ang mga mata ng matanda, ngunit hindi siya lumuha. Ito ay ang matatak na tingin na tanging ang makatang nakatakal sa lupeng 52 taon ang maring makaroon. Embahador, nakita ko po sa telebisyon ang balita na may digmaan sa Iran. Kaya po ako naparito. Kailangan po nating tulungan ang Iran. Tayong mga Pilipino ang dapat tumulong. Sa mga salitang iyon, sandali akong nagulat. Matanda, salamat po sa inyong kabaitan. Ngunit iyan po ay isang issue na nangangailangan ng desisyon sa antas ng Estado at hindi ko po kayang magpasya ng mag-isa. Dahan-dahan na umusok ang matanda mula sa sofa at tiningnan ako ng direkta sa mamata. Sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang tingin ng matanda. Hindi ito ang malabong mata, ang isang 80 taong gulang na matanda. Ang nagliliyap na tingin ng isang 22 taong gulang na binata na humahawak ang bakal at dumudugo sa 58 degrees Celsius na disyerto 52 taon na ang nakalilipas ay nabuhay muli na naklampas sa kalahating siglo. Embahador, nagtrabaho po ako sa disyerto ng Iran sa loob ng 5 taon, 52 taon na ang nakalilipas. Mayroong ginawa sa amin ang mga Iranian noon. Kapag po kami ay nahimatay sa init habang nagtatrabaho, tatakbo po ang mga Iranian at sasalo sa amin. Bagaman kulang din silang inuming tubig, ibinuhos po nila ang tubig mula sa kanilang bote at pinainom muna kami. Nang nahimatay po ako sa heatstroke at nakasakit ng 3 araw, dinalhan po ako ng isang matandang babae mula sa bayan ng Iran ng pinakuluang halamang gamot. Hindi po kami nakakaintindihan ng kahit isang salita. Ngunit ang matandang babae po ay dumating araw-araw. Araw-araw sa loob ng 3 araw hanggang sa ako ay makabangon. Nagsimulang manginig ang boses ng matanda, ngunit hindi pa rin siya lumuha. Embahador, lumipas na po ang 52 taon. Hindi ko po alam kung buhay pa ang matandang babae na iyon o pumanaw na. Pero hindi ko po siya nakalimutan kahit isang araw. Ang pusong iyon ang pagbibigay nga sariling tubig at pagdadala nga sariling pagkain sa isang dayuhan na hindi mo maintindihan ang wika. Iyan po ang mga Iranian. At ang mga taong iyon po ay binobomba at namamatay ngayon. Malakas na sinaktan ng matanda ang kanyang lukot na kamao sa kanyang tuhod. Hindi po ako pumunta rito para makipagdiplomasya. Pumunta po ako rito upang bayaran ang utang na loob sa mataong nagpainom sa akin ng isang basong tubig 52 taon na ang nakalilipas. Kung hindi po tutulong ang bansa, ako na lang po ang pupunta. Dadalhin ko po ang matanda kong katawan na ito. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa lubeng, 32 taon kong karera bilang diplomat, naramdaman ko ang isang bagay na bumagsak sa lubeng aking katawan. Ang China ay nagbigting ang telepono, sinabing walang benepisyo. Ang Rusya ay hindi man lang sumagot sa telepono. Ang mga dakilang makapangyarihang bansa na sinasabing kaalyado sa loob ng 25 at 40 taon ay tumakas na parang dagabitbit ang mga kontrata. Gayunpaman, ang 600 taong gulang na matanda na ito mula sa bansang ito, na walang anumang ugnayan sa interes, obligasyong diplomatiko o kaalyadong militar, ay bumisita sa embahada upang bayaran ang utang na loob ng isang basong tubig na natanggap niya 52 taon na ang nakalilipas. Kumuyom siyan kanyang kamao, handang pumunta sa Iran kahit na ang matanda niyang katawan lang ang dala. Ito ba ay isang kalkulasyon? Ito ba ay isang pagpapalitan ng benepisyo? Ito ba ay isang aksyon na umaangkop sa mga patakaran ng diplomasya na aking natutunan sa loob ang 32 taon? Hindi ako makasagot. Sa harap ngang matandang ito na nagdalang isang litrato sa kanyang dibdib sa loob ng
52 taon at hindi makalimutan ang disyerto ng Iran, ang aking 32 taon ng diplomatikong argumento ay mas mababa pa sa isang piraso ng papel. Mahigpit kong kinuyom ang kalyadong kamay ng matanda. Malamig at magaspang ito, ngunit ito ang pinakamainit na kamay na nahawakan ko sa aking 58 taon ng buhay. Hindi ito business etiquette. Hindi ito diplomatikong protocol. Ito ay taos-pusong kalooban. Matapos umalis si Tatang Manuel, sandali akong walang magawa. Ang init na natitira pa sa upuan ngang sofa kung saan siya umupo ay parang naroon pa rin. Ang pakiramdam kanyang magaspang at matigas na kamay ay hindi nawawala sa aking palat. Sa mesang opisina, ang bag ng pandesal na dinala ni Undersecretary de la Cruz noong umaga ay nakalagay pa rin. Tiningnan ko ang pandesal. Dahan-dahan kong inabot at binuksan ang bag. Malamig na ang pandesal, ngunit sa sandaling inilagay ko ito sa aking bibig. Nasamit ako at lumuha. Naisip ko ang Undersecretary na marahil ay dumaan sa convenience store upang bilhin ang pandesal na ito sa madaling araw. Sa anong bansa mo makikita ang isang Undersecretary na kagawaran ng ugnayang panlabas na bumibili na pandesal sa convenience store sa madaling araw at tumatakbo patungo sa embahada ng ibang bansa? Ngunit ang himala na talagang nakpaluhod sa akin ay nangyari pagkatapos lamang ng ilang oras. Bandang alas 7 gabi, muling tumawag si Undersecretary de la Cruz. Embahador, bukas po ang umaga ay magsasagawa po tayo ng emergency expanded cabinet meeting sa kagawaran ng ugnayang panlabas. Ito po ay isang pagpupulong upang talakayin ang opisyal na tugon ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon sa Iran. Maaari po ba kayong personal na dumalo at ipaliwanag ang sitwasyon sa Iran? Sandali akong hindi makapaniwala sa aking narinig. Ang isang dayuhang embahador ay direktang dadalo at magsasalita sa isang internal policy meeting ng pamahalaan ng host country ay lubhang bihira sa internasyonal na diplomasya. Sa loob ng 32 taon kong karera bilang diplomat, hindi ako kailanman nakatanggap ng ganoong imbitasyon. Agad akong pumayag. Kinabukasan ng umaga, sa ika-7 palapag ng Great Conference Room ng Philippine Department of Foreign Affairs Building sa Pasay, Maynila. Sa sandaling pumasok ako sa conference room, agad kong naintindihan kung bakit tinawag itong emergency expanded meeting. Ang mataong nakaupo sa paligid ng malaking bilog na mesa ay ang mismong sentro ng kapangyarihan ng Estado ng Pilipinas. Ang Secretary of Foreign Affairs, Secretary of National Defense, Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, National Security Advisor, at maging ang ma-undersecretary at Director General level personnel mula sa mga kinaukulang ahensya, higit sa 20 katao ang nakaupo, nakahawak ng kanilang hininga. Nang magsimula ang pagpupulong, unang ipinaliwanag ng Secretary of Foreign Affairs ang kasalukuyang sitwasyon sa Iran. Ipinakita sa screen ang mga video ng pambobomba sa Teheran at ang mga video ng demonstrasyon na nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas. Ang hangin sa conference room ay nanigas na parang yelo. Pagkatapos ay itinuro ako ng kalihim at sinabi, espesyal naming inimbitahan ngayon ang embahador ng Iran sa Pilipinas. Gusto naming marinig ang direktang tinik mula sa ground. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang tingin ng higit sa 20 pinakamataas na opisyal ng kapangyarihan ng Pilipinas ay sabay-sabay na nakatuon sa akin. Nanginginig ang aking boses habang nagsimula akong magsalita gamit ang Filipino. Ang Filipino na natutunan ko sa loob ng 7 taon nege pamumuhay sa Maynila ay naramdaman sa akin na mas taos puso at masidhi kaysa sa anumang wika sa sandaling ito. Sa inyong kagalang-galang na pamahalaan ng Pilipinas at makinaukulang opisyal, sa sandaling ito, 10,000 mamamayan sa aking bansa ang nasusugatan at namamatay dahil sa pambobomba. Ang China, na bumiling langis sa loob ng 25 taon, ay tumakas bit-bit ang makontrata. Ang Rusya, na kaalyadong militar sa loob ng 40 taon, ay hindi man lang sumagot sa telepono. Ang United Nations,
ay walang magawa sa harap ngang veto power nga Amerika. Sa sandaling tinalikuran ng lahat ng makapangyarihang bansa sa mundo ang Iran, 90 milyong Iranian na mamamayan ang kusang loob na gumuhit at iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at lumabas sa kalye, at Pilipinas lamang ang isinisiga. Huminto ako upang huminga at nagpatuloy. Kahapon, may isang matandang Pilipino ang bumisita sa embahada, isang 84 taong gulang na lolo. Siya ang taong naktayo ng Manila Boulevard sa disyerto ng Iran 52 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya sa akin na 52 taon na ang nakalilipas. Binigyan siya ng mga Iranian ng isang basong tubig. Upang bayaran ang utang na loob na iyon, handa siyang pumunta sa Iran kahit na ang matanda niyang katawan lang ang dala. Ang conference room ay naging tahimik na parang binubuhusan ng tubig. Nakita ko ang mga mata ang ilang dumalo na namumula. Sa loob ngang 32 taon, nabuhay ako bilang diplomat at naniwala ako na ang diplomasya ay pagpapalitan ng benepisyo. Ngunit pagkatapos kong makilala ang matanda na iyon, napagtanto ko na mali ako sa loob ng 32 taon. Ang inyong bansa, ang Pilipinas, ay hindi kailanman dumating sa amin upang magdala ng benepisyo, at hindi rin nito tinapakan ang aming lupa. Ang iniwan ng Pilipinas sa aming gitnang silangan ay pawis at taos-pusong kalooban lamang, at ang taos-pusong kalooban na iyon, pagkatapos ngang 50 taon, ay sumasabog ngayon bilang sigaw ngang 90 milyong tao na humihingi ngang tulong sa gitna ngang impyerno ngang digmaan. Pakiusap po, tulungan ninyo po kami. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa conference room. Sa katahimikan na iyon, buwang bigat na nagsalita ang Secretary of National Defense. Ang sinabi nga, embahador ay isang napakaseryosong kahilingan na nakakapukaw ng damdamin. Ngunit mula sa pananawang kagawaran ng pambansang depensa, obligado akong ipahayag ang mga praktikal na alalahanin. Sa kasalukuyan, ang rehiyon ngang Iran ay isang battle zone kung saan nagpapatuloy ang operasyong militar na pinangungunahan ng Amerika. Ang pagpapadala ngating matauhan nga armed forces sa rehiyon na iyon ay direktang maglalagay sa panganib ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Bukod pa rito, ang Amerika na umaatake sa Iran ay ang pinakamahalagang kaalyadong militar ng ating bansa. Ang pagpapadala natin ng tulong sa rehiyon kung saan nagpapatuloy ang operasyong militar ng Amerika ay maaring magdulot ng malubhang diplomatikong alon sa alyansang Pilipinas-Amerika. Malamig ang mga salita ng Secretary of National Defense, ngunit hindi siya nagkamali. Naramdaman ko ang paglamig ng aking puso. Ito ba ay isang kalkulasyon din ng benepisyo? Ang pagbibigay ng pansin sa malaking bansa nga Amerika at pagbibingi-bingihan sa mga sigaw nga mahihinang bansa, ito ba ang malupit na katotohanan ng mundong ito? Ngunit sa sandaling iyon, isang tao mula sa sulok ng conference room ang nagtaas ng kamay. Siya ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Ang general, nakasuot kan uniforme, ay kinuha ang isang litrato na nakalagay sa mesa. Ang litratong iyon ay isa sa mga ipinasa ko bilang supporting material. Isang litrato ng isang batang Iranian na may benda sa kamay at nagwawagayway ng iginuhit na watawat ng Pilipinas sa gitna ng ngalabingang pambobomba. Kalihim, ako rin ay isang sundalo. Natural lang na kalkulahin ang mga panganib bilang isang sundalo. Ngunit sa batang iyon na may hawak ng watawat ng Pilipinas sa litrato, kaya ba nating sabihin na hindi kami pupunta dahil may panganib? Nagbuwis ng dugo ang ating mga armed forces para sa kapayapaan sa gitnang silangan sa United Arab Emirates, sa Lebanon. Wala bang panganib noon? Mayroon, ngunit pumunta tayo. Bakit tayo pumunta? Dahil iyan ang ating armed forces. Muling lumandol ang hangin sa conference room. Ilang dumalo ang nagsimulang tumango sa mga salita ng Chief of Staff. Ngunit matigas pa rin ang mukha ng Secretary of National Defense. Sa gitnang pantay na bilang nga sumasang-ayon at sumasalungat, isang matinding tensyon ang bumalot sa conference room na parang bumababa ang temperatura.
Bumukas ang mabigat na kahoy na pinto ng conference room at isang tao ang pumasok. Lahat ng higit sa 20 opisyal na nakaupo sa conference room ay sabay-sabay na tumayo. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Ang Pangulo ay dahan-dahan na lumakad patungo sa dulo ng mesa nang walang sinasabi at umupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mamata nang tiningnan niya ako. Nang umupo ang Pangulo, bumigat ang hangin sa conference room na parang lit. Narinig ko ang mga diskusyon kanina, sabing Pangulo sa isang mababa ngunit malinaw na boses. Lubos kong naintindihan ang mga alalahanin ng Secretary of National Defense. Narinig ko rin ang opinyon ng Chief of Staff at direkta kong narinig ang panawagan ng embahador ng Iran. Ang tingin ng Pangulo ay dahan-dahan na bumaba sa mga litrato na nakalagay sa mesa. Ang nasirang lansangan ng Teheran dahil sa pambobomba. Ang mamamayan na umiyak at sumisigaw habang nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas. Ang litrato ng isang maliit na bata na may benda na gumuguhit ng watawat ng Pilipinas gamit ang ballpen. Kinuhang Pangulo ang isang litrato mula sa mga iyon. Ang kinuhang litrato ng Pangulo ay isang aerial photo kung saan daan-daang libong mamamayan ang nagtitipon sa harap ng karatulan ng Manila Boulevard. Habang nababalutan ng itim na usok ng pambobomba ang kalangitan, ang karamihan ng mga taong may hawak na watawat ng Pilipinas ay walang katapusang kumalat sa paligid ng granitikong karatula. 50 taon na ang nakalilipas, itinayo nga henerasyon nga ating mga magulang ang kalsadang iyan sa disyerto na nagtrabaho hanggang sa masira ang kanilang mga buto. Manila Boulevard. Ang pangalan natin ay nakaukit sa lupang iyon. Lumipas ang revolusyon, lumipas ang digmaan, lumipas ang 50 taon. Ngunit hindi nila binura ang pangalan na iyon. Bakit hindi nila binura? Dahil ang pawis na ibinuwis ng ating mga ama ay tunay. Nagsimulang lumakas ang boses ng Pangulo. Ang sinabi ngang Secretary of National Defense tungkol sa relasyon sa Amerika, ang diplomatikong panganib lahat iyon ay tama. Ngunit ngayon, iminumungkahi ko sa inyo ang isa pang kalkulasyon. Dahan-dahan na tumayo ang Pangulo mula sa kanyang upuan. 75 taon na ang nakalilipas. Ang bansang ito ay naging abo. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, lahat ay nasunog at ito ang pinakamalungkot na bansa sa mundo na walang makain, masusuot o matutulugan. Sa panahong iyon, may mga bansa na tumulong sa atin. Ang mga kabataan mula sa mga bansang hindi natin kilala ang nagbuwis ng kanilang dugo at buhay para sa atin. Kinakalkula ba nila ang pambansang interes? May langis ba na lumabas sa ating lupa? Pumunta ba sila upang makakuha ang military base? Lahat sa conference room ay huminto sa pahinga at nakinig sa mga salita ng Pangulo. Pumunta sila hindi para sa benepisyo, kundi para sa dangal. Para sa konsensyang tao. Kung ang mga bansang iyon ay kinakalkula ang benepisyo 75 taon na, ang nakalilipas, ang bansang Pilipinas na nakaupo sa conference room na ito ngayon ay hindi sana umiral. Wala sinuman sa atin na nakaupo rito ang isisilang. Ang mga matang Pangulo ay tumingin sa Secretary of National Defense. Kalihim, dumating ang pagkakataon upang bayaran ang utang na loob sa mga taong nagligtas sa atin 75 taon na ang nakalilipas. Hindi ito direktang babayaran. Ipasa natin ang utang na loob na iyon sa iba. Ngayon, sa kabilang panig ng mundo, 90 milyong tao na binobomba at namamatay ay tumatawag sa ating pangalan. Kung tatalikuran natin sila, lalapastanganin natin ang sakripisyo mataong nagligtas sa atin 75 taon na ang nakalilipas. Inilapag ng Pangulo ang kanyang dalawang kamay sa mesa. Nagpapasya ako, magpapadala tayong emergency medical aid team at reconstruction aid unit ng Pilipinas sa Iran. Hindi ito combat unit. Ito ay isang hukbong kapayapaan na may stethoscope sa halip na baril at semento sa halip na bomba. Tulad ng henerasyon ng ating nga magulang na naktayo ng Manila Boulevard 52 taon na ang nakalilipas, pupunta rin tayo upang muling itayo ang mga nasirang bagay gamit ang ating mga kamay.
Ang Secretary of National Defense ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang sandali, ngunit dahan-dahan siyang yumuko. Susundin ko po ang inyong desisyon, Pangulo. Sumaludo ang Chief of Staff. Tumango ang Secretary of Foreign Affairs. Ang lahat sa conference room ay nagpakita ng kanilang pagsangayon. Walang tumutol. Sa sandaling iyon, ako ay nakaupo sa sulok ng conference room. Mahigpit ang aking malabi at nanginginig ang aking dalawang kamao. Sa loob 32 taon kong karera bilang diplomat, hindi ako kailanman nakakita ang ganitong pagpupulong. Isang pagpupulong na hindi nagtanong tungkol sa benepisyo. Isang desisyon na hindi gumamit ng kalkulator. Isang desisyon na unang-unang narinig ang sigaw ng mamamayan ng isang hindi kilalang bansa na namamatay sa kabilang panig ng mundo kaysa sa presensya ng isang malaking kaalyado tulad ng Amerika. Ito ang Pilipinas. Matapos ang pagpupulong, hindi pa rin ako makatayo mula sa aking upuan. Naiwan ako mag-isa sa walang laman na conference room at habang nakatingin sa kisame, narinig ko ang tunog ng lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng 32 taon kong karera bilang diplomat na nagkalat na parang basag na salamin. Ang diplomasya ay pagpapalitan ng benepisyo. Walang kabaitan na walang kapalit. Kailangan kang kumapit sa mga makapangyarihang bansa. Sila lamang ang makapagliligtas sa atin. Lahat ng mga dakilang prinsipyong iyon ay kasinungalingan. Ang China, na kumita ng $45 bilyong, ay tumakas bitbit ang makontrata ng dumating ang krisis. Ang Rusya, na nagbenta ng $35 bilyong ng armas, ay hindi man lang sumagot sa telepono. Gayunpaman, ang Pilipinas, na walang anumang benepisyo, ay tumakbo sa madaling araw upang bumili ng pandesal. Isang 84 taong gulang na matanda ang dumalaw, sinabing pupunta siya kahit na ang kanyang katawan lang ang dala, at ang Pangulo ay nagpasya na magpadala ng tropa upang bayaran ang utang na loob 75 taon na ang nakalilipas. Ito ba ay benepisyo? Ito ba ay kalkulasyon? Hindi. Ito ay isang salita lamang na may papaliwanag lamang sa pangalan ng Pilipinas na hindi nakasulat sa anumang aklat ng diplomasya sa mundong ito at hindi sinuri sa anumang thesis ng internasyonal na politika. Mula sa sandaling ipinagkaloob ang desisyon ng pagpapadala ng tropa ng Pangulo ng Pilipinas, ang bansang ito ay nagsimulang kumilos ng mas mabilis kaysa sa anumang makapangyarihang bansa na nakita ko sa loob ng 32 taon na parang isang mabangis na hayop. 4 na oras lamang pagkatapos ang desisyon ang pagpapadala ng tropa sa runway ng Clark Air Base sa Pampanga, 3 malalaking Philippine Air Force transport plane ang nakapila, umugong ang kanilang makina, ang mapulang krus at ang simbolo nga, watawat ng Pilipinas, ay matingkat na kumikinang sa fuselage na transport plane. Sa lubang mga higanteng ibong bakal na iyon, mayroong 6 na mobile operating room, kagamitan sa field hospital, 38 tonelada ng gamot, water purification devices, generator, at 100 doctor at nurse ng militar at 200 reconstruction engineers. Direkta kong pinanut ang pag-alis mula sa control tower ng Clark Air Base. Inimbitahan ako nga kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas sa lugar, isang pambihirang pangyayari. Sa malamig na runway sa alas, 5 ng madaling araw, 300 tauhan ang nakapila. Sa kanilang mga balikat, hindi baril kundi medical backpack ang nakasabit. Sa kanilang baywang, sa halip na sinturon ng bala, mayroon silang first aid kits. Ang commander ay tumayo sa harap nga, mga tauhan at nagbigay nga maikli at matatag na utos. Hindi tayo pupunta para pumatay ng kaaway. Pupunta tayo para magligtas ng mga tao. Huwag nating kalimutan ang pawis na ibinuwis ng henerasyon ng ating nga magulang habang naktatayo ng kalsada sa disyerto, 52 taon na ang nakalilipas. Pupunta tayo upang tuparin ang pangakong ang pawis na iyon. Ang 3 transport plane ay bumuga ang tunok na parang kulok, tumakbo sa runway habang pinuputol ang dilim at lumipat sa kalangitan. Ang simbolo ng watawat ng Pilipinas na nakaguhit sa kanilang pakpak
ay dumaan sa madaling araw na kalangitan ng Maynila na parang isang sinag ng liwanag. Idinikit ko ang aking nose sa bintana ng control tower at patuloy na nakatingin hanggang sa mawala ang transport plane sa mga ulap. Ang 300 kabataang Pilipino na nasa eroplanong iyon, wala silang anumang koneksyon sa dugo, alyansa o interes sa amin, ang Iran. Sila ay ganap na mga dayuhan. Ngunit ang madayuhan na iyon ay lumilipad ngayon sa isang battle zone kung saan umuulan ang bomba na isinusugal ang kanilang buhay upang iligtas ang mahindi kilalang tao sa aking bansa. Pagkalipas ngang 8 oras, dumating ang ulat na lumapag ang transport plane sa isang pansamantalang paliparan sa Timog Silangang Iran. At pagkatapos ng 2 oras pa, dumating ang balita na nakumpleto na ang paglalakbay sa lupa patungo sa Teheran. Binabantayan ko ang sitwasyon ng real-time sa communication room ng embahada. Ngunit mula sa sandaling iyon, ang ma-video na ipinapadala mula sa Teheran ay nagsimulang tuluyan akong durugin. Ang unang video, ang Philippine Medical Aid Team na naglalagay ng kagamitan sa isang pansamantalang field hospital sa timog ng Teheran. Sa loob lamang ng 3 oras pagkababa mula sa transport plane, ang mobile operating room ay naitayo at may kuryente na. Sa harap ng operating room, daan-daang Iranian na mamamayan na nasugatan sa pambobomba ang nakapila. Ang mga doktor ngang militar ngang Pilipinas ay lumabas at sinimulan ang triage. Sinusuri ang bawat sugatan. Ngunit sa video, mayroong isang eksena kung saan isang batang Pilipinong doktor ng militar ang yakap-yakap ang isang sugatang batang Iranian sa kanyang nga braso. Ang paang bata ay may sementong nakasaksak at dumudugo. Ang bata ay takot na takot at umiyak. Ang doktor ngang militar, habang yakap ang bata, ay bumubulong sa nahihirapan niyang persiyan, okay lang. Ang ikalawang video, ang Philippine Engineering Unit na nagtatayo muli ng isang nasirang elementary school sa Teheran. Sa likod ng mga sundalong Pilipino na naglalagay ng mga ladrilyo, nababalutan ng semento at pawisan, ang mga residente ng Iran na nanonood ng tanawin ay isa-isa na lumapit at nagsimulang tumulong sa pagbubuhat ng mga ladrilyo. Hindi sila nakakaintindihan ng kahit isang salita. Ngunit ang tanawin ng mga sundalong Pilipino at mga residente ng Iran na magkatabi na naglalagay ng mga ladrilyo ay isang mas malakas na patunay ng alyansa kaysa sa anumang diplomatikong dokumento. Ang ikatlong video. Ito ang video na tuluyan akong dinurog. Manila Boulevard sa Hilagang Teheran. Sa harap ngang 50 taong gulang na granitikong karatula, daan-daang libong Iranian na mamamayan ang nagtitipon. Sila ay nagtipon sa pagitan ngang maapaginto ngang pambobomba ngang US military. Sa kanilang maakamay, mayroon pa ring iginuhit na watawat ng Pilipinas. Ngunit sa pagitan ng karamihan, may isang sundalong Pilipino na may marka ngang watawat ng Pilipinas ang naglalakad. Siya ay isang batang sundalo mula sa Reconstruction Unit. Nang huminto ang sundalo, sa harap ngang karatulangang Manila Boulevard at sumaludo, daan-daang libong Iranian na mamamayan ang sabay-sabay na sumigaw ngang palakpakan. Mabuhay Pilipinas, dumating ang Pilipinas, naligtas na tayo. Nang tumama sa aking eardrums ang palakpakan na iyon na nagmula sa maliit na speaker ngang monitor sa embahada, hindi ko na kayang pigilan ang aking sarili. Ako ay bumaksak sa sahig na parang dumulas mula sa upuan. Ang baluting diplomasya na sumakop sa aking kaluluwa sa loob ngang 32 taon, ang matigas na pader ng benepisyo at kalkulasyon, ay nakalat na parang salamin sa harap ng daan-daang libong palakpakan na iyon at gumuho. At sa sandaling iyon mismo, isa pang nakakagulat na ulat ang dumating mula sa Teheran, ang tugon ng Iranian Revolutionary Guard Corps. Ang Revolutionary Guard Corps ay ang pinakamalakas at walang awang organisasyon sa Iran. Ang kanilang prinsipyo ay hindi kailanman payagan ang anumang dayuhang militar na makapasok sa teritoryo ng Iran. May mga alalahanin din mula sa panig ng Pilipinas na hindi maiwasan ang pagbangga sa Revolutionary Guard Corps kapag pumasok ang Philippine Aid Team sa Teheran. Ngunit ang nilalaman ng ulat ay ito.
apat na armored vehicle na kabilang sa Revolutionary Guard Corps ang nakapila sa ruta ng pagpasok ng Philippine Medical Aid Team sa Tehran. Ngunit hindi pinigilan ng mga armored vehicle ang pagpasok ng Philippine Aid Team. Sa halip, ang apat na armored vehicle ay lumipat sa harap at likod ng mga sasakyan ng Philippine Aid Team at bumuong isang convoy ng paggabay na tinitiyak ang isang ligtas na rutang pagpasok. Ito ay isang walang kapantay na pangyayari sa kasaysayan ng Islamic Republic of Iran, kung saan ginabayan ng Revolutionary Guard Corps ang isang dayuhang militar. Habang binabasa ko ang ulat na iyon, lubos kong naintindihan kung bakit nangyari iyon, dahil ang Pilipinas ay hindi kaawe ng Iran, dahil hindi sila nakdala ng baril kundi stethoscope, dahil hindi sila pumunta upang agawin ang aming yaman, kundi upang muling itayo ang nasirang paaralan, dahil ang mga inapongang bansang naktayo ngang Manila Boulevard, gamit ang kanilang mga kamay, 52 taon na ang nakalilipas, ay dumating muli upang muling itayo ang mga nasirang bagay gamit ang kanilang mga kamay. Maging ang Revolutionary Guard Corps na armadong mabaril ay walang magawa kundi ibaba ang kanilang mga baril at magbigayng daan sa harap ng taos-pusong kalooban na iyon. Ang taos-pusong kalooban lamang ang naktatagumpay laban sa mga baril. Gabing iyon, matapos kumpirmahin ang lahat ng nakatuwang balita na dumarating mula sa Iran, pinatay ko ang lahat ng ilaw sa opisina ng embahada at umupo ng mag-isa sa dilim. Sa labas ngang bintana, nakita ko ang tahimik na lansangan ngang gabi sa Makati, Maynila. Ang mailawng kalye ay bahagyang kumikinang sa hamog ngang taglamig. Ang tanawin na nakita ko tuwing gabi sa loob 7 taon ay lubhang naiba sa gabing ito. 7 taon na ang nakalilipas. Nang una akong italaga sa lungsod na ito, tinukoy ko ang Pilipinas. Isang economic powerhouse sa Asia na mahusay sa paggawa ng semiconductors at sasakyan. Para sa amin, ang Iran, ito ay isang disenteng trading partner, hindi hihigit o bababa. Sa loob no 7 taon kong pamumuhay sa lungsod na ito, dumalo ako sa daandang diplomatikong pagpupulong. Naktapos nog 12 ng mga summit level na pag-uusap at nakipagpalitang libu-libong diplomatikong cable na nakatingin lamang sa ibabaw ng bansang ito, ang Pilipinas. Sinubukan kong intindihin ang bansang ito sa pamamagitan lamang ng mga numero, istatistika at dokumento. Kung ano ang GDP nito sa mundo, gaano kalaki ang export volume nito, gaano kalakas ang military nito, at gaano kalayo ang diplomatikong impluensya nito. Ngunit sa loob ng 72 oras na ito, nakita ko ang tunay na mukhang bansang ito. Nakita ko ang matao, hindi mga numero. Ang Undersecretary ng Foreign Affairs na bumili ng pandesal sa convenience store sa alas 5 ang umaga at tumakbo sa embahada ng ibang bansa. Ang 84 taong gulang na matanda na dumalaw, na naghihilang kanyang matanda ng katawan upang bayaran ang utang na loob ngang isang basong tubig na natanggap niya sa disyerto ngang Iran. 52 taon na ang nakalilipas. Ang Pangulo na nagpasya na magpadala ng tropa ng walang kalkulasyon ng benepisyo, sinabing dumating na ang oras upang bayaran ang utang na loob na natanggap niya 75 taon na ang nakalilipas. Ang 300 kabataan na lumipad sa isang battle zone kung saan umuulan ang bomba. May stethoscope sa halip na baril. Ang doktor ngang militar na yakap ang isang batang Iranian na hindi maintindihan ang wika at bumubulong na, okay lang, ito ang Pilipinas. Ito ang tunay na pusong bansang ito, na pinansin ko lamang ang ibabaw sa loob ng 7 taon at hindi sinubukang tingnan ang loob. Sa dilim, dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng mesa. Sa loob, mayroong kopya ng itim-puti na litrato na iniwan ni Tatang Manuel. Ang litrato ngam gapayat na kabataan na nakangiti sa harap ngam karatula ng Manila Boulevard 52 taon na ang nakalilipas. Kinuha ko ang litrato at tiningnan ito habang nakaharap sa kalangitan ng gabi ng Maynila sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lubos kong naintindihan kung bakit ang 90 milyong Iranian na mamamayan ay tumawag sa Pilipinas,
hindi sa Amerika, China o Rusya. Hindi ito dahil malakas ang military ng Pilipinas. Hindi ito dahil malaki ang economic power ng Pilipinas. Hindi ito dahil ang Pilipinas ay isang permanenteng miyembro ng UN Security Council. Ang Pilipinas ay hindi isang permanenteng miyembro ng UN Security Council. Wala rin itong nuclear weapons at hindi rin ito isang superpower na nagpapasya sa kaayusan ng mundo. Ngunit ang Pilipinas ay may isang sandata na walang ibang makapangyarihang bansa ang mayroon. Taos-pusong kalooban. Ang taos-pusong kalooban ng mga payat na kabataan na dumating mula sa isang napakahirap na bansa 52 taon na ang nakalilipas at naktayo, kalsada habang dumudugo sa 58 degree Celsius na disyerto. Ang taos-pusong kalooban na nagligtas ng 120,000 buhay gamit ang stethoscope sa halip na baril sa battle zone ng Lebanon. Ang taos-pusong kalooban na nagbuhos ng pawis kasama ang mga lokal na sundalo sa disyertong United Arab Emirates at nakakuha ng pangalang kapatid. At ang taos-pusong kalooban na ngayon ay nagpadala ng 300 kabataan sa isang battle zone kung saan umulan ang bomba nang walang anumang benepisyo. Ang $45 bilyong ng China, ang $35 bilyong ng Rusya at ang atomic aircraft carrier ng Amerika ay hindi nakagawa ng taos-pusong kalooban ng Pilipinas. Ang isang patak ng pawis 52 taon na ang nakalilipas ay naging butong ng isang himala na nabuhay sa dibdib ng 90 milyong tao na naglampas sa kalahating siglo. Ang mga alyansa na binuo ng makapangyarihang bansa sa dolyar at baril ay tumakas na parang daga sa isang bomba. Ngunit ang tiwala na binuo ng Pilipinas sa kanilang pawis ay hindi nabagsak kahit isang hibla sa loob ng 50 taon sa pamamagitan ng revolusyon ng dugo at ng apoy ng digmaan. Ito ang tunay na batas ng diplomasya. Ang sagot na hinahanap ko sa loob ng 32 taon ay narito mismo sa maliit ngunit dakilang bansang ito, ang Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang doorbell ng pasukan ng embahada. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Tatang Manuel na nakatayo sa mukhang matanda sa halip na ang kalungkutan na nakita ko nang una ko siyang makilala 2 araw na ang nakalilipas ay mayroong maliwanag at payapang ngiti. Embahador, nakita ko po sa telebisyon. Ang Pilipinas po ay nakpadala ng medical team sa Iran. Hindi po ba? Opo, matanda, nakpadala po kami. Dahil po sa inyo. Umiling ang matanda. Hindi po dahil sa akin, dahil po sa matandang babae na Iranian na nagpainom sa akin ng tubig 52 taon na ang nakalilipas. Ang buto po na itinanim ng matandang babae na iyon ay nakbunga pagkatapos ng 52 taon. Mayroong kinuha ang matanda mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang maliit na Philippine flag badge, isang maliit na metal na badge na ikinakabit sa kuwelyo. Ipinahawak sa akin ng matanda iyon sa aking kamay. Hawakan ninyo po ito. Ang Pilipinas po ay mananatili sa inyong tabi hanggang sa muling makatayo ang inyong bansa. Tulad ng pagtitiyaga ng Manila Boulevard sa loob ng 52 taon, magtitiyaga rin kami. Ipinapangako ko po. Kinuha ko ang malit na badge ng 2 kamay at sandali akong nawalan ng salita. Ang Philippine flag badge na nakalagay sa aking palad ay lumabo. Dahil patuloy na umagos ang luha mula sa aking mga mata. Mayroon akong batas ng diplomasya na sumakop sa akin sa loob ng 32 taon. Ang relasyon sa pagitan ng mga estado ay pagpapalitan ng benepisyo, walang kabaitan na walang kapalit. Kailangan mong kumapit sa mga makapangyarihang bansa upang makaligtas. Lahat iyon ay kasinungalingan. Ang tunay na diplomasya ay hindi pagpapalitan ng benepisyo. Ang tunay na alyansa ay hindi binuo sa dolyar at baril. Ang tunay na relasyon sa pagitan ng mga estado ay binuo lamang sa taos-pusong kalooban na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng tao, tulad ng isang basong tubig na ibinahagi sa disyerto 52 taon na ang nakalilipas, tulad ng isang pandesal na binili sa madaling araw, tulad ng nanginginig na boses ng doktor ng militar na yakap ang
isang batang hindi maintindihan ang wika at bumubulong na, okay lang. At ang tanging bansa na patuloy na nagpatunay na taos pusong kaloban na iyon sa loob ng higit sa 10 taon nang walang pag-aalinlangan ay ang Pilipinas. Ito ang nakakagulat na kwento na nasaksihan ng embahador ng Iran sa Pilipinas sa loob ng 72 oras. Mangyaring ibahagi ang kwentong ito kung saan ang pawis na ibinuwis sa disyerto 52 taon na ang nakalilipas ay naging kaligtasan ng 90 milyong tao. Ang maliit na taos pusong kaluban ay nagbabago ng mundo. Mangyaring mag-subscribe at I-like din. Maraming salamat po.